Alam mo kapatid, ako po ay nalulungkot dahil isa sa mga comments ang sabi niya hindi daw siya naniniwala na merong Diyos. Kung merong Diyos, dapat magpakita siya ng mga palatandaan na meron siya. Nakakalungkot lang mga kapatid dahil sa Biblia nangyari din po yan. Nung panahon po na si Jesus po ay pumarito at claim niya na siya ay anak ng Diyos. Ang sabi po ng mga Pariseyo, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, magpakita ka ng palatandaan mula sa langit. Kahit na nakikita na nila yung mga pagpapagaling, yung mga miracles na ginagawa ni Lord, kahit na naririnig na nila yung mga preachings niya na punong-puno ng wisdom, still ang gusto nila palatandaan mula sa langit. Siguro ang gusto nila, kagaya po ni Elijah na bumaba po ang apoy mula sa kalangitan, o di kaya kagaya po ni Moses na biniyak po ang karagatan. Isang paalala lang po mga kapatid, Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. And Hebrews 11:1, faith is the assurance about what we do not see. Hindi po tayo ang nagseset ng condition para tayo po ay maniwalang merong Diyos. Ang tinuturo po ng Biblia po mga kapatid ay hindi po kagaya ng ating nakagisnan na to see is to believe. Well, tama naman, bago tayo maniwala, dapat mapatunayan muna natin, dapat makita muna natin. Kung sa konteksto po mga kapatid, ng pagpapalaganap ng maling balita, wag na wag po tayong basta maniniwala sa mga balita o sa mga sabi-sabi kung hindi po natin mapatunayan. Pero sa konteksto po ng Biblia po mga kapatid, believe and you will see. Maniwala ka muna, manampalataya ka muna bago mo makita yung kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Hindi ikaw ang magseset ng standard o hindi ikaw ang magseset ng condition para ipakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian kapatid. Lagi mong tatandaan na ang Diyos ang may kontrolado sa lahat, hindi natin kontrolado ang Diyos. Kaya kailangan po nating manampalataya muna bago natin makita kapatid yung glory ni Lord sa ating mga buhay. Ano nga ba ang pananampalataya? Ito po yung pagtitiwala sa salita ng Diyos more than sa ating mga katanungan sa ating isipan. Pagtitiwala po mga kapatid na ang isang saranggola ay lilipad kahit walang hangin. Ganun po ang pananampalataya. Or sa isang experiments, pagtitiwala na meron kang finished product kahit na wala kang inputs. At higit sa lahat po mga kapatid, ang pananampalataya po ay walang sino man or anumang po pwedeng humarang upang hindi mo makita yung hindi mo pa nakikita. Sabi po ng Bible po mga kapatid, kaya tayong pagpalain ng Lord more than our expectations and imaginations. So ako po ay naniniwala kapatid na kung ikaw magtitiwala at mananampalataya sa Diyos, 100% mapapasa iyo ang ninanais ng iyong puso as long as within sa kalooban ng Diyos. Purihin po ang Diyos na buhay. Magpatuloy ka kapatid na manampalataya sa Diyos kahit anong mangyari sa iyong buhay. God bless you.